Kasunod ng pagdinig ng Senado, nagpatupad ang Department of Migrant Workers ng temporary ban sa mga first-time OFWs sa Kuwait. Ayon kay DMW Secretary Susan Ople, epektibo ang ban habang iniintay ang magiging resulta ng nakatakdang bilateral talks ng Pilipinas at Kuwait. Kailangan daw munang maglatag ng mga makabuluhang reforma para sa proteksyon ng mga OFW. Hindi daw sila nagpatupad. Nung bata pa ang lolo ko, pinangarap niya ang isang bike. At sabi ng nanay niya, mabibili niya ang gusto niya kapag nag-aral siya ng mabuti. Nung siya ay tumungtong ng high school, tinupad niya ang gusto ng magulang niya at mga pangarap niya sa buhay. Nag-aral siya ng mabuti at naging with honor siya. Nung siya ay nakapagtapos ng pag-aaral, ang unang trabaho niya ay nag-labor siya. At nung siya ay nagtrabaho bilang isang OFW, nagsiman siya, napunta siya sa iba't ibang lugar at bansa, tulad ng Japan, hanggang sa tumigil siya magtrabaho dahil siya ay senior na at gusto na magpahinga. Ang mga anak niya ang magtatrabaho para sa kanya. Isusuklian ng mga anak niya ang mga ginawa ng mga magulang niya sa kanila. Maituturing ko na bayani ang lolo ko dahil sa pagsasakripisyo niya para sa amin, para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang bawat takbang ng isang overseas Filipino worker ay may kaakibat na kwento ng sakripisyo. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya, bayan at tahanan para sa isang pangarap. Siya si Tatay Lazaro F. Calara, 65 taong gulang. Saksiyan natin ang kanyang naging kwento tungo sa kanyang pangarap. Ako si Lazaro Calara, 65 years old na. Magto-21 years old pa lang ako, nag-abroad na ako. Una, nagpunta akong Japan as a tourist. Tapos, nagtrabaho ako roon as a tourist. Kaya sumakay ako ng barko. Tapos, nung nauwi na ako rito, nagpunta na ako ng Saudi Arabia. 30 years ako roon. Dahil sa hirap ng buhay, mahirap ang buhay sa Pilipinas, nandun yung oportunidad sa ibang bansa. Wala namang diskriminasyon, kaya lang bilang Pilipino, malaki ang paniniwala nila sa mga Pilipino. Naiyak. Okay lang po. Malaki. Bakit? Siyempre, masarap kasama yung pamilya. Nung bata pa ako, wala akong pinangarap sa buhay na gusto ko makatapos ako ng pag-aaral. Nandito po si Ayesha na apo niyo po at magbibigay po siya ng mensahe. Hi, Lo. Happy birthday. Thank you. Same to you. Thank you sa sakripisyo niyo sa ibang bansa kahit mahirap na malayo kayo sa pamilya. Maraming salamat. Love you. Ang pagiging isang OFW ay hindi madali. Marahil para sa iba ay madali ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit ang totoo nito ay kailangan nilang makaranas ng pagkakawalay sa kanilang pamilya upang matugunan ang kanilang pangangailangan ng kanilang pamilya. Para sa ating mga OFW, kayo po ay isang tunay na bayani. Maraming salamat po.